Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang tanghali po sa atin lahat. Ayan na naman ng ano ko. Dito naman po tayo sa ating balitang halian. Yan. Sa ulo ng ating mga balita, recto in, Jokno out bilang DOF chief. Pasay sa modern jeep papalo sa 30 to 40 pesos. DA di pabor sa pagtakda ng SRP sa bigas. SUV na may plakang 7 at 8 huli sa paglabag sa EDSA busway. 600 pamilya nawala ng bahay sa sunog sa Pandacan. 10.8 billion halaga naman ng illegal droga na nasamsam noong 2023. LGU run Disability Resource and Development Center inilunsad sa Taguig. Para sa kabuuan ng ating mga balita, manunumpa umano ngayong Biyernes si House Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance kapalit ni Benjamin Jokno. Bagamat wala pang opisyal na pahayag tungkol dito ang Presidential Communication Office, kinumpirma ni dating Batangas Representative Vilma Santos Recto ang magaganap na panunumpa ngayong araw sa Malacanang ng kanyang mister sa isang panayam sa GMA Integrated News. Kasabay ng pagbati, nagpahayag ng kasiyahan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa pagkakahirang kay Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ipinaalala ni Zubiri na sa Senado, itinuturing nilang si Recto bilang resident number genius, hindi lamang dahil sa galing nito sa numero kung hindi dahil sa nakita nilang big pictures ng implikasyon ng mga numero. Naniniwala din si Zubiri na magiging isang magaling na finance secretary si Recto at isusulong nito ang pagpapabuti ng ekonomiya ng ating bansa. Samantala, welcome para kay House Committee on Ways and Means Chairman Joey Sarte Salceda ang nakatakdang appointment ni Recto bilang kalihim ng COF. Iginiit ni Salceda na mahalaga ang ginagampanan ni Recto sa paggawa ng 1997 Comprehensive Tax Reform. Ito ang programa noong panahon na nasa Kamara siya at nagpapakita ng commitment para mag-transform sa economic policies. Tiwala naman ng kongresista na magkakaroon ng positibong impact appointment ni Recto sa pagpapabilis ng key tax reform na nakabinbin ngayon sa Senado. Samantala, nagbigay na ng commitment si Indonesian President Joko Widodo na muling rerepasuhin ang kasong illegal drugs na kinakaharap ni Mary Jane Veloso. Sinabi ni Presidential Communication Office o PCO Secretary Cheloy Grapil na ginawa ni Indonesian President Joko Widodo ang pahayag na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 3 araw na official visit sa bansa. Si Veloso ay naharap sa parusang kamatayan sa Indonesia matapos makakumpiska ng 2.6 kilo ng heroin noong 2010. Subalit itinanggi ni Veloso ng kanyang
ang nakuha niyang droga ay sinasabing ipinadala lang ito sa kanya ng recruiter na si Krishna Serio. Ayon kay Garapil, pinakinggan ni Widodo ang apela ng Pangulong Marcos. Nasuriing muli ang kaso ni Veloso. Hinihintay na lamang umano ng Indonesian government ang desisyon ng korte dito sa Pilipinas sa inihain ni Veloso. Matatandaan noong April 2015, nakatakdasa ng i-firing squad si Veloso. Subalit hindi natuloy para mabigyan ng pagkakataon na maging saksi sa human trafficking case na isinampa sa kanya ng recruiter. Malaki naman ang posibilidad na pumalo ng 30 pesos hanggang 40 pesos ang minimum na pasahe sa mga modern jeep. Hala, patay. Ito ang sinabi ng One Rider Party List Representative Bonifacio Busita kasabay ng pagdinig ng House Committee on Transportation. Ayon kay Busita, kailangan ito upang mabawi ang pinambayad sa pagbili ng modern jeep. Sinabi rin ni Busita na kahit bigyan ng subsidy ng pamahalaan ang mga bibili ng modern jeep, kakailangan pa rin ng 40 pesos kada buwan para mabawi ang 2.8 milyon na pinagbili ng unit. Bukod pa rito ang gastusin tulad ng krudo at pampasahod sa mga driver. Dapat kumita ang bawat modern jeep ng 7,000 kada araw na kaya kailangan ng 30 to 40 pesos na pamasahe. Samantala, hinihikayat din ni Busita ang mga nasa Transportation Department na ikonsidera ang pagbili ng mga sasakyan na gawang Pinoy para sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ginawang Proporio, iinquiry ng Kamara ukol sa nasabing programa. Sinabi ng mambabatas na lubhang napakalayo, mas mura ang mga gawang Pinoy kumpara sa mga galing pa sa ibang bansa. Gagastos ang mga operator sa mga local na manufacturer ng 17,000 kada buwan kapag ito ay hulugan kumpara sa 40,000 na kada buwan na hulugan sa mga imported na sasakyan. Sang-ayon dito ang Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis, kung saan binigyan naman nila ang operator ng kalayaan na mamili. Hindi pabor ang Department of Agriculture na magpatupad ng suggested retail price sa bigas. Ang panukalang lagyan ng SRP ang farm product ay base na lamang anya sa kanyang sa available remedies. Alinsunod sa Price Act na magbibigay ng kapangyarihan sa DA na mag-stabilize ang presyo ng farm product at inputs kasama na ang presyong bigas, isda, karne, abono sa panahon ng emergency. Sinabi ni Lauren na double time ang pagtatrabaho ngayon ng ahensya upang mabigyan ng supply ng agricultural product o lalo na sa bigas at sapat kahit na may banta ng epekto ng El Nino sa agrikultura. Oh, may papasok ba tayo? Sino yun? Nabatid na ang isang Toyota Fortuner Sports Utility Vehicle ay nasita ng MMDA Special Group Strike Force na dumaan sa busway ng EDSA Ortigas kahapon ng umaga. Ito ay may plate number 7 at may nakasulat na 19 Congress at R2. Mag-isa lamang ang tinukoy ng driver na binigyan ng citation ticket. Isa pang SUV kulay itim na may protocol plate na 8 ang natikitan din sa pagdaan sa EDSA Busway Carousel Lane na driver lamang ang sakay. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ay umabot sa
Sa kabuuang 30 ang nahuli ng strike force na kinabibilangan din ng isang basketball player, isang miyembro ng Philippine National Police, Department of National Defense at Philippine Marine Groups. Ayon naman sa hepe ay si Gabriel Go sa naturang busway. Hindi pa natukoy ng MMDA kung ilan na ang violation ng mga nahuli sa busway kahapon dahil ang gamit umano nila ay manual citation ticket at hindi ang handheld devices para sa single ticketing o single ticketing system na pwedeng mag-detect kung ilang paglabag ang nagawa ng driver. Sunog naman sa Pandacan, tinatayang 600 pamilya ang nawalan ng kanilang mga tahanan. Makaraang masunog ang isang residential area sa Pandacan sa Maynila kahapon ng madaling araw. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection National Capital Region dakong alas 5:47 o 5:47 ng hapon, madaling araw ang sumiklab ang apoy sa may Dapo Street sa West Zamora, Pandacan. Agad namang kumalat ang apoy at magdeklarang ang Bureau of Fire ng first alarm dakong alas 5:57 ng madaling araw. Umabot ang sunog na ika-4 na alarma sa dakong alas 6:57 o 6:57 ng umaga at nakontrol lamang ito sa dakong alas 8:01 ng umaga ayon kay Manila Fire Department Marshal Senior Superintendent Christine Dr. Kula. Samantala, ibinida ni Department of Interior and Local Government, DILG, Benjamin Abalos Jr. ang matagumpay na kampanya ng kontra-droga sa ilalim ng administrasyon ng Marcos na nagresulta sa pagkakasabat sa kabuuang 10.8 billion halaga ng illegal droga noong nakaraang taon. Ito ang inihayag ni Abalos sa kanyang mensahe sa traditional na New Year's call sa mga opisyal ng kagawaran kasama ang Philippine National Police sa Camp Crame kahapon. Ayon sa kalihim, malaking halaga ang nakumpiskang illegal na droga ay resulta ng 44,000 anti-drug operation kung saan naaresto ang mahigit 56,000 drug suspect. Nangunahan naman ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang pagbubukas at paglulunsad ng kauna-unahang LGU-operated Disability Resource and Development Center sa bansa sa layong mapalakas at may angat ang sektor ng mga may kapansanan. Ang pasilidad na inilunsad noong Enero 9 sa Barangay North Signal ay mayroong 6 na palapag na magsisilbing lugar kung saan pwedeng magsagawa ng information dissemination, program at policy development, capacity building, at iba pang mga serbisyo para sa lahat ng disability stakeholders sa lungsod ng Taguig. Ang center ay magbibigay ng serbisyo tulad ng speech therapy na kabilang sa komprehensibong listahan ng mga libreng serbisyo. Kasama rin dito ang adult and pediatric physical therapy, occupational therapy at consultation sa mga rehabilitation, medical doctors at developmental pediatrician. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito. Dakuan muna natin ano ang balita ngayon sa ating Pag-asa. Weather update po ngayong mali ata ito, Friday. Weather update natin ngayong Friday. Nagkamali ka, no? Ang kakampi ay nakapaloob po sa ating Philippine Association. O, ayun po ba? Diba?
Okay, ayan po, weather update natin. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan dito sa ilang bahagi po ng Southern Luzon and Eastern Visayas. Dulot pa rin yan ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. Yung ating northeast monsoon or amihan, malakas pa rin po at nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon at unti-unti na nagdadala ng pagbaba ng temperatura lalo na po sa madaling araw. Habang ang easterlies naman ay siya nagdadala pa rin ng mainit na panahon dito sa ilang bahagi po ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao na meron din mga pulupulong pag-ulan. Wala naman tayo nakikita pa rin na bagyo or low pressure area na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. Asahan pa rin po ang pinakamaulang panahon dito sa may Bicol Region and Quezon. Kung dito po sa Luzon, epekto pa rin po yan ng shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa kung magpapatuloy ang malakas na mga pag-ulan doon. Sa ating mga kababayan naman po dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Kalinga, and Apayao, magdala po ng payong kung lalabas pa rin ang bahay ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon or amihan. In nature po, light to moderate rains po tayo. Habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan in general ang iiral dulot po yan ng northeast monsoon. Mas madalas ang mga pag-ulan dito sa may Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Yan po ay dahil sa amihan. Yung mga kalapit na bayan dito po sa may Quezon, kagaya na lamang dito sa Rizal and Laguna, at iba pang probinsya dito sa may Cordillera Region, mataas din po ang tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. In terms of temperature, kung dito sa Metro Manila, bumababa na po, lalo na sa madaling araw. Possible ngayong araw hanggang 22 degrees Celsius na minimum temperature, habang sa Baguio naman, posibleng bumaba into 13 degrees Celsius. Maaaring mas mababa pa dun sa ibang lugar dito sa may Benguet, at dito rin sa may Ifugao and Mountain Province. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pinakang uulanin dulot ng shear line ay ang Eastern Visayas na po, no? Itong buong Eastern Visayas, asahan yung minsan malalakas sa mga pag-ulan at mga thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Magantabay po sa ipapalabas natin na advisories and heavy rainfall warnings. Sa natitirang bahagi po ng Visayas, may mga pag-ulan na as early as this morning dito po sa may parting Panay Island. Epekto po yan ng northeast monsoon or amihan, asahan yung mga mahihina pag-ulan doon. But for the rest of Visayas, central portion, itong Negros provinces, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May mataas na tsansa rin po ng mga pulupulong ulan, lalo na sa may northern Negros and northern Cebu. Pagsapit ng hapon, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of central Visayas. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad pa rin po ng weather conditions as yesterday ang iiral, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan. Meron lamang mga pulupulong ulan dito sa may Davao Region at bahagi ng Soxargen sa umaga. Then meron mga localized thunderstorms naman po, lalo na sa may Caraga Region and Davao Region, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Pagdating sa temperatura, asahan yung sa Metro Cebu between 26 to 30 degrees Celsius lamang, habang mainit dito po sa may southern portion of Mindanao. Please take note po sa may Davao hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City hanggang 35 degrees Celsius. So stay hydrated po at magdala rin ng payong pananggalang naman sa init. Dahil po sa pagbaba pa rin po ng northeast monsoon natin or paglakas dito sa parting Visayas, asahan po yung gale warning o yung matataas na alon dito sa may northern and eastern coast of northern Samar, sa eastern coast of eastern Samar, at dito rin po sa may northern and eastern coast of Catanduanes, hanggang 4.5 meters po ang taas sa mga pag-alon doon. Delikado sa maliliit na sasakyang pandagat, imagine po ninyo na sa isa't kalahating palapag po ng gusali na taas sa mga pag-alon ito. Pero take note din po no, sa natitirang baybayin po ng Luzon and Visayas, magiging maalon din po, possible yung hanggang 4 na metro dito sa may baybayin po ng Quezon, dito sa may baybayin po ng Oriental Mindoro and Romblon, habang sa may Ilocos Region, possible yung 3.5 metrong taas pa rin ng mga pag-alon dahil sa pagpapatuloy ng northeast monsoon hanggang sa weekend. Sa malaking bahagi ng Luzon, in the coming days, asahan pa rin pong epekto ng northeast monsoon or amihan. So yung ating shear line dito sa may Bicol Region, posibleng bumaba dito sa may Visayas. So ibig sabihin ng Bicol Region, pagsapit po ng Linggo at Lunes, ay mag-i-improve naman yung weather doon. But for the entire Luzon, in general po, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral na sasamahan ng mahina pag-ulan kung dito sa may eastern side, yung mga facing the Pacific Ocean, at meron lamang pulupulong mahinang ulan for the rest of Luzon.
So kung dito sa Metro Manila, 3 sunod-sunod na araw na bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan and minsan mababa yung tsansa lamang ng pagulan. Bagay dito sa Baguio City, magiging maaraw ang umaga, ideal po sa ating pamamasyal at mababa rin ang tsansa ng mga pagulan. Dito sa Legazpi City in particular, sa may southern portion of Bicol, maulan pa rin bukas, mag-i-improve ang panahon pagsapit ng linggo at magpapatuloy hanggang sa Lunes. Sa ating mga kababayan naman sa Visayas, tulad ng nabanggit natin kanina, magiging maulan po sa may eastern portion at minsan malalakas po ito over the weekend. Magdala ng payong kung kinakailangan at makipag-coordinate sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung may mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, itong central portion like Metro Cebu, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral hanggang sa kalagitnaan po ng Enero, habang dito naman sa may Panay Island, pinakang uulanin pa rin itong Capiz and Aklan kung saan kabilang po ang Boracay. Ang mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan doon, habang sa Iloilo City, madalas din ang mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi for the next 3 days. Panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, bababa pa yung shear line po pagsapit po ng Linggo at Lunes. So ibig sabihin, pagsapit po ng Linggo, magkakaroon na ng mga pag-ulan itong Caraga region and Davao region, and posible pagsapit po ng Lunes, bahagi na rin po ng Northern Mindanao region ay magkakaroon din ng mga pag-ulan doon. So mag-ingat po sa mga banta ng baha at landslides at magdala rin po ng payong. But by tomorrow, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao. And please take note, magiging mainit pa rin po lalo na sa may western sides, itong Cotabato City, General Santos City, and Zamboanga City. Possible ang maximum temperature na 34 to 35 degrees Celsius. Ang araw ay sisikat pa rin 6:24 ng umaga at lulubog 5:44 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Okay, syempre of course, batiin natin si Jeffrey Cruz. Jeffrey Cruz is watching from Canada. Mga Filipino community sa Canada. Filipino OFW in US, Canada, and United Kingdom. Of course, broad streamcast communicators. Jeffrey, OFW AGB ng Qatar. Okay, dun sa mga taga-Ontario, Canada, Jeff, kamusta ka na? Namimiss daw nila yung sunny days. Okay? Okay, Sir Jeff, pasok. Ano po ba mga balita natin ngayon? Uy, wala. So, ito po yung lingkod, reporters Jeff Balta. Kahapon, nung nakaraang araw, ma'am, January 10, okay, kami po ay nagpunta ng kasama yung ating mga mahigit 10 na OFW. Is nagpunta po kami sa harapan na o sa gilid ng DMW para parang konting maliit na rally o may dala silang mga placard na nananawagan sa DMW na sana tugunan sila o tulungan sila about dun sa kanilang mga balikbayan boxes. Oo, ano nangyari? So, nakakalungkot lang po, ma'am, at sa totoo lang, wala pong lumabas na taga DMW. Okay. Kahit isa. Mm-hmm. So, ang panawagan po ng mga OFW natin, ang gusto po nilang mangyari, itigil po ang pag-auction, itigil po yung pagbibinta, ihatid na po sa mga pamilya nila yung mga boxes, balikbayan boxes, dahil yan po ay pinaghirapan nila sa abroad. So nakakalungkot lang na balita na ultimo mismo, nalaman naman ng pamunuan ng DMW kasi ang daming security na mga nakatingin sa amin, so pinarating natin ito sa taas. Wala pong bumaba ni kahit isa taga DMW. Yun po ang nakakalungkot. Bagkos, ito pa ang ginawa. Tumawag po sila ng sakaterbang mga pulis. 2 patrol po ang pulis na pumunta doon para harapin o paalisin yung mga OFW. Sa henerasyon po natin bilang OFW, hindi ko pa po nakita na mayroon pong nag-rally ng mga OFW sa DMW.
First time lang po. Kaya yun po yung pinapaliwanag ko sa police sa buong henerasyon po. Ngayon lang po nag-ano yung mga OFW. So kailangan pa ba natin pigilan? So itong DMW, tumawag pa talaga ng mga police. At awa naman ng Diyos, sa good news naman tayo, kami po ni Sir Emel is sa tulong po ng ating mahal na si Brigadier General Jerry Zamudyo, tayo po ay nagpunta ng Malacanang. Sa loob po ng Malacanang, atin pong nakamit doon si Colonel Bajarin ng NTF LCAC. So ito po yung sa NTF LCAC. So nangako po sila sa atin na bibigyan ng tugon tong problema sa tulong po ng ating mahal na Brigadier General Jerry Zamudyo, na ang request ko kasi sa kanila is, sir, sana po mabigyan kami ng pagkakataon na mag-open table. Na nandiyan lahat yung UWA, nandiyan yung taga-UWA, nandiyan yung DMW, nandiyan po yung custom, nandiyan din po kayo, at nandiyan po yung mga OFW. Kasi until now, hindi pa rin kinakausap ng Bureau of Custom yung mga OFW eh. So nakakalungkot dun sa ating mga commissioner. So ang good news po, gagawin ng lahat ng makakaya ng ating NTF, LCAC, para matugunan o mabigyan ng aksyon yung ating hinaing ng mga OFW about po sa kanilang balikbayan boxes. Pero doon ba daw ba ang talagang dapat sa DMW? Parang hindi. Dapat pala sa BOC. Actually, ma'am, they are the one who department para sa mga OFW. So dapat po mayroon sanang guidance nila o tulong nila. Pero nalungkot po kami at wala pong naasahan na pagtulong dahil sa kanya. Isa po sila sa mga ahensya na dapat po tumulong sa ating mga OFW. Iyon. So hanggang ngayon ba hindi pa rin sila nakakausap? Actually, ma'am, wala pa rin po. At kagabi, so sabi nga ni Sir Jerry Zamudyo, nalungkot siya na ganun ang nangyari, na wala man lang taga-DMW na nakipag-usap. So gagawin po lahat ng makakaya ni NTF LCAC para po makapag-open table. So para mabigyan po ng hinaing yung problema. Actually kasi ganito ang problema, ma'am eh. Kaya napakarami pa rin OFW. Ang hinahangad kasi natin dito, hindi lang po sa isang tao o sa isang daang OFW. Dapat matigil na po yung auction, matigil na po itong batas. Kailangan baguhin yung batas, dapat baguhin na yung batas. Kasi ang nagiging problema, yung mga OFW natin, kagaya ko, pag kami po nagpadala ng bagahe sa abroad, binibigay namin yung box namin, ang binabalik sa amin, resibo lang. Ito ngayon yung tanong, pag nawala pa yung boxes mo, magagamit mo yung resibo. Parang useless na lang din po yung resibo dahil pagdating mo rito sa Bureau of Customs, hahanapin sa'yo bill of lading at saka container number. Samantalang hindi naman po yan nakasulat sa ating resibo. So parang naging useless yung resibo. Dapat baguhin nila yung batas. Tama. Nakakalungkot nga po, ma'am eh. So, inshallah, at awa ng Diyos, itong nasa Malacanang natin, taga NTF LCAC, maraming salamat po. At sa ating mahal na Brigadier General Jerry Zamudyo, at kay Sir Emel Carion, yung ating kasama sa mga APA Pilipinas, maraming salamat po. At nandiyan lang po sila sa pagtulong sa ating mga OFW. Yan. At Katotong Jeff, salamat. Maraming salamat. Okay, ma'am. Ito po ang inyong lingkod, Reporters Jeff Balsa, basta't may hinapi, may kakampi. Okay. Maraming salamat. Wala naman. Sige. It's 10:46 a.m. Ano yun? Meron ganon. Sa atin yun. Sa atin. Okay. At syempre mga taga-Naga Kamsur. 46 a.m. Juvenal Dos sa Cosca. Nono UK. Yan. At
sa lahat ng mga taga-Canada. Naglolo ko ang ating sounds. Ay, napadikit pala. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Kahit medyo may paos ang inyong lingkod. Ang kakampi po ay, o ang kakampi online, ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Okay, ano pa ang ating mga balita? Magpaalala muna tayo. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa nang itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ay nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Still drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, balik tayo. Tingnan natin ating mga trabaho dito. Yan. Kailangan ng IPAMS ng site managers. Babae, lalaki, bachelor's and master's degree in engineering, major in mechanical or civil. Yan. 3 years work experience in managing logistics, steel structure of oil and gas industry. Working knowledge of each project in accordance with the contractual obligations and in compliance with the legal regulation on safety, quality, and environment. Okay, engineerings at ipams.com. Pwede kayo dyan mag-apply. Diretso na po kayo sa submit authentic documents. Huwag po kayo magsasabit ng mga fake documents. Next, site manager, yun ano. At Anfas Medical Care Hospitals. Kailangan natin sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Shortlisted will be lined up for virtual interview. Ano mga kailangan nila? Areas of MS and ICU. Staff Nurse 1 and Staff Nurse 2. Yan. Tingnan mabuti. Wala pong placement fee ha. Ethical recruitment na po tayo ngayon.
Okay, next natin. Ayan. Kapag mag-apply kayo, apply arms at lbsrecruitment.com.ph or send your updated CV to apply mst at e/recruitment.com.ph. Ayan yung mga telephone number. Pwede kayo pumunta ng diretso, number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, Corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Okay. Next natin. Rensol, ito ha. Job opportunities in Kingdom of Saudi Arabia. Jawa Human Resources Company is looking for 100 female cleaners. No experience, no problem. First-timers are welcome to apply. Okay, ano mga qualifications? Sabi nga kanina, no experience required. Passport holder, high school diploma, or any equivalent knowledge of using cleaning equipment, methods, and product. Just send your resume to trina@rensol.com. Ayan, 1,500 Saudi Riyal ang sweldo. Next natin. Ganon din naman, nangangailangan ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated ng mga female cleaners in Saudi Arabia. Ayan po yung mga number, address, kunin nyo na lang po ng pictures. Okay, ang kapirahan natin. Ang ating US dollars ay pumapalo sa 56 pesos. Ang ating euro naman ay 61.58 centavos. Samantalang ang British pound ay 71 pesos and 64 centavos. Australian dollars ay 37.55. Hello, Sir Judah. Canadian dollar is 41.90 41 pesos and 90 centavos. Singapore dollar is 42.16. Tumaas. Magkano yung sa Canada? Oh, mas mataas pa ang Singapore dollars. Okay, Swiss franc ay nasa 65 pesos and 90 centavos. Ang Malaysian ringgit ay nasa 12 pesos. Japanese yen is 0.3867. Yan ang kabuuan ng nating mga katrabahuhan at siyempre of course ang ating kapirahan. Okay, paano ba ibuli ang isang tao? Bawal na ngayon yan. Tingnan natin ang sagisag ng Pangulo ng Pilipinas sa ating RTBM. Magandang umaga, Malacanang Press Corps, and welcome sa ating press briefing ngayong araw, January 11th. In this morning's sectoral meeting led by President Ferdinand Marcos Jr., the country's ranking in the OECD's 2022 Program for International Student Assessment, or PISA, was discussed. The Philippines' performance in PISA from 2018 to 2022 shows that more than 75% of 15-year-old students scored below the minimum level of proficiency in mathematics,
reading, and science. The factors leading to the low scores include the use of digital devices, language at home, teacher specialization, and bullying, among others. The President has tasked the Department of Education to continue to take the necessary steps to improve the country's ranking. And now joining us today in this briefing are DepEd Undersecretaries Michael Poa and Gina Gonong. Good morning. Good morning. Go ahead. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa Malacanang Press Corps. So as was mentioned earlier this morning, of course led by the Vice President, Secretary of Education, Sara Duterte, nag-present po tayo sa Pangulo ng ating ways forward because the theme was really how do we improve not only our PISA performance but the overall performance of our learners in basic education. So doon po, hinighlight natin yung ating National Learning Recovery Program sa ngayon, the National Reading Program, National Math Program, National Science Program, yung National Learning Camp. Pinagbigyang tuon din natin ng pansin yung ating Catch-up Fridays na sisimulan na natin sa January 12. We issued the guidelines last night. Pagkatapos po nun, napag-usapan yung mga sa tingin ng ating Pangulo ay dapat talaga nating pagtuunan ng pansin in the coming years or in the coming months, weeks, years. No? At yun ay number one, teaching quality. Gusto niyang magkaroon talaga ng expertise yung ating mga teachers. So he emphasized on the necessity of proper training programs for our teachers. No? Of course, hand in hand with teacher welfare. Pangalawa po dyan, yung nutrition aspect. Dahil alam naman natin na nakaka-apekto talaga ang nutrition pagdating sa performance ng ating mga kabataan. That's why we looked at the different feeding programs of government. Kasama na siyempre yung ating school-based feeding program. At pangatlo, yung bullying. Na-discuss nga po kanina, no? Na kung dati ang bullying stays in school, sa ngayon because of social media, even when you leave school, pwede pa rin magkaroon ng mga incidents of bullying through the different social media platforms. So these are the things that we have already started addressing sa Department of Education, but we will continue to strengthen our programs in terms of bullying, of course, in coordination also with other agencies such as the DOH, pagdating sa referral system. And we are here today to answer any of your questions regarding this matter. We would like to thank, of course, the President for the guidance given to the Department of Education. Maraming salamat po. Okay, we can open the floor to questions. Go ahead, Eden Santos. Good morning po, Yusek. Doon po sa guidance ng Pangulo, pwede pong i-elaborate lang natin kung ano yung po naging guidance niya para sa DepEd. Yes. Maraming salamat po sa inyong tanong. Number one, yun nga po pagdating sa teachers. Kasi talagang para sa ating Pangulo, napaka-importante ng ating mga teachers. And we agree, teaching quality will really improve. Sabi nga ng ating Pangulo, he believes around 60% improvement kung mapabuti din natin yung teaching quality. That's why ngayon, sa DepEd, meron naman tayo yung ating NAEAP, no? Yung National Educators Academy of the Philippines, which is the training arm of DepEd pagdating sa ating mga teachers. So, ang sabi ng ating Pangulo, we really need to update our teachers sa technology. We need to ensure that they have the proper training programs and they have the proper expertise para po magampanan talaga nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, yung nutrition nga po. We presented to the President that for the school-based feeding program, ay meron naman po tayong ugnayan, no, with DSWD, for example. May mga programa kasi sa gobyerno ngayon pagdating sa feeding at hindi naman po sila nag-overlap. In fact, they complement each other. Meron tayong continuity. So it starts with, of course, the food stamps, no, for the families. Addresses also the first 1,000 days. And then meron pong supplementary feeding program. Yung pondo ay nasa DSWD. Ito naman po yung para nasa daycare. No? So, and then after that, pupunta naman po siya sa basic education kasi papasok na sa paaralan yung ating mga kabataan. So for the school-based feeding program, meron po tayong 5.6 na budget, 5.6 billion for 2023. Nataas na po natin yung budget na yan this year to 11.7 billion. What does that mean? It means na dahil sa pagtaas ng pondo, kung dati ay nasa 120 days lang ang feeding natin, ngayon po masasakop na natin yung buong taon.
But of course, the President wants us to still see kung ano pang enhancements na magagawa natin dahil napaka-importante ng nutrition. No? And of course, pangatlo, yung nabanggit ko nga po, yung bullying talaga, yung isang naging focus. Yusek, before po na maupo sa DepEd si BP Sara, ano po yung naging difference nung yung scores po sa mga previous years? Kasi alam naman natin na lagging talaga at nananatiling kulelad po ano yung ating mga estudyante. Doon po sa kanyang pag-upo, umangat ba ng konti yung score or bumaba pa? Actually, I have to clarify that, ma'am, no? Kasi yung PISA natin was not taken during the term of the Vice President Secretary of Education. Ang PISA natin, nasasabi nga natin na pandemic PISA siya because this was taken from March to May 2022. So, this was prior to this administration and this was prior to the return of in-person classes. Ngayon, pagdating naman sa resulta, of course, Yusek Gina is here to give you probably the specifics or the details. But the general, siguro the general notion pagdating sa resulta is wala namang ganong kalaking difference yung ating 2018 and 2022. Merong slight improvements in areas of math, no, and reading. Oo, sa reading, meron tayong 2-point increase in terms of scores. Sa math, 7 points. Sa science, bumaba tayo ng 1 point. Pero hindi significant ang difference na to. So yung increase o kaya yung decrease has nothing to do with performance level. So tama ang sabi mo kanina, talagang nananatili tayo sa low proficiency level. Okay? So 2018 at saka 2022, low performance levels tayo sa PISA. Halos hindi po siya nagbago yung sinasabi ni Yusek Gina. But again, yun nga po, no, we have to be conscious of the dates also that these were taken. The PISA 2022 was taken prior to the return of in-person classes. Okay. Tuesday New. Good morning, sir, ma'ams. Sabi niyo kanina, Yusek, yung teachers, kailangan na rin i-upgrade sila para doon sa bagong technology. So far, sir, may data ba kayo kung ilan sa mga teacher na ito yung maalam na sa mga bagong technology or digitalization para maka-adjust din sila doon sa mode of learning na ginagawa na ngayon? At ilan pa sa kanila yung hindi maalam masyado sa technology, kaya nahuhuli yung paraan ng pagtuturo nila sa mga bata. Na alam natin yung mas maraming mga bata ngayon yung mas marurunong na sa technology, bagong technology. Oo. Actually, sa ngayon, wala po akong mabigay sa inyo na data, no? But we will be doing a scoping talaga pagdating dyan. In fact, not just that, gusto din naming malaman kung ilang teachers na ang merong gadget, for example, no, that they can use. So these are the things we are doing right now. But again, yung training, we won't just focus on one. We will really train all of our teachers. Kasi nga, marami nang nagbago ng technology even in a span of a year. No? Marami nagbabago. Like ngayon, sabi nga natin, meron na tayong AI, hindi ba? So that's something we are looking at. At we will use, of course, the training facility of DepEd to do that. And then there's also, of course, the TEC, yung ating council na namamahala sa talagang quality of teaching. Not just in service or meaning pag nasa DepEd na sila, but pati yung pre-service, meaning bago sila pumasok sa DepEd. So habang nag-aaral pa lang sila para maging guro, ay tinitingnan na kaagad yun ng TEC. Ito siguro yung magandang mechanism para talagang makita natin yung mga paraan, paano natin maiangat yung quality ng ating teachers, no? Because again, as we always say, hindi naman kasalanan ng teachers yan. It's never their fault, eh. It's really the system. And that's why we want to improve, not just in service, but of course that's the responsibility of DepEd, yung in service. We also want to improve pre-service, the exam given by PRC, and then pagdating sa DepEd, yung in-service training nila. Susugan ko yung sinabi ni Yusek Mike pagdating sa technology in teaching. Tuloy-tuloy naman ang training natin sa teachers at on top of trainings, we're providing them modules or learning resources that they can use so that they can adapt to using technology in teaching. Kailangan talaga natin din na mag-link sa mga universities para pagdating naman sa pre-service teacher education, matrain na ang mga teachers sa paggamit ng technology sa pagtuturo.
Perhaps we can also talk about the importance of specialization. The President had emphasized that support for teachers to further their education and specialize. Yes, kasi ngayon, generalist ang marami nating teachers sa elementary. So kailangan nating pag-isipan together with universities, paano magkakaroon, paano gagawin na magkaroon ng specialization ang mga teachers natin. Lumalabas kasi sa survey sa PISA na marami nga ang pumapasa ng mga teachers sa atin sa licensure examination, maraming teachers sa atin ang certified, pero compared to OECD countries, mas konti ang teachers natin na may specialization o kaya may master's degrees. Okay. Alvin Baltasar. Magandang umaga po. Doon po tayo sa bullying. Do we have statistics about sa insidente ng bullying? Halimbawa, out of 10 students, ilan po yung mga nabubully? And just to give us an idea, gaano po kabigat na problema yung pambubully sa mga estudyante? Opo. With the data, we'll provide Malacanang because we have a table on that note. So we do have the data. I just don't have it with me right now. But we'll provide you, sir, para accurate yung figures natin. Now, sa bullying talagang nakaka-apekto. Sabi nga dun sa PISA results, talagang nakaka-apekto yung bullying sa performance nila sa exam. There was really a correlation made by the PISA results, no? Sa ngayon, what we all know na talagang ganyan yung problema. In fact, sa ating Learner Rights and Protection Office na tinayo natin last year, karamihan sa mga complaints are really bullying. No? Yung mga natatanggap natin ng mga tawag, yung mga na iniimbestigahan natin ay karamihan related to bullying. So sa ngayon, ang ginagawa po natin is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na Child Protection Committees sa mga paaralan. Yung reporting system, we are continuously improving it. Although meron na tayong Learner Rights and Protection Office, gusto natin siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas madaling tandaan, for example, para talagang magamit ng mga bata. As so far, ang resolve natin na cases sa ating Learner Rights and Protection Office, at least yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na yung na-resolve natin. But, you know, pagdating kasi sa ganitong reporting system, dalawa yan eh. Pwede kang magsabi na, yes, naka-resolve ka ng 120 cases, pero we still don't know if there is under-reporting going on. That's why we need to make sure that our system is accessible to everyone, even to anonymous complaints, kasi maraming takot na mag-complain, to make sure that people are really being encouraged to report. And then, after that, no, we are looking at also, connected to bullying is the mental health program. Kasi, sabi nga po natin na, ang bullying, whether dun sa nambubuli o dun sa nabully, ay important, may mental health aspect kasi siya. So that is something we are also doing right now. At meron naman tayong budget na talaga for mental health. No? So that is something that our operations team is crafting together with DOH. Pagdating sa mental health program, meaning counseling in schools, advocacies, and referral naman to the Department of Health pag kailangan na talaga ng experts. But as to the stats, sir, we'll send you the stats. Ace Romero. USEC POA or USEC Gonong, ano yung mga goals natin? Kasi low status tayo sa PISA ngayon. Meron ba tayong goal dapat by this year tumaas na yung ating ranking? Meron ba tayong mga ganong immediate targets? Yes, syempre ang immediate target natin, kung hindi man tumaas na tayo kaagad in terms of proficiency level, tumaas pa yung scores natin. Hanggang maabot natin yung minimum level of proficiency. Alam naman natin na hindi ganoon kabilis ang pag-increase ng proficiency level. It takes years bago talagang ma-develop ang mga estudyante natin. So we'll just have to continue doing the reforms that we have started in this administration. So kailan po yung next assessment ng PISA? Yung next assessment ay sa 2025 na, sa March 2025. So by that time, what do we hope to achieve by that time na mag-assess na yung PISA? Oo, so ano po yung nakita nyong immediate doables? Katulad ng sinabi ko, at least increase in terms of scores na mas mapalapit tayo doon sa minimum proficiency level. Okay, which is level 2. Okay? So ngayon ay nasa level 1A, 1B tayo.
Pero Okay. low pa rin po ba yun? Low pa rin kasi yung sa scores, pero ang long term natin ay increase in proficiency levels. Tapos yung nabanggit mo kanina, medyo hindi lang na-highlight. Some aspect, one of the aspects that affect performance is the use of gadgets. Can you elaborate on that and what are we doing considering na sa bahay na po ito, hindi na natin ito mamomonitor yung use of gadgets? Ang sinasabi sa PISA, kapag yung gadget ay ginamit sa pag-aaral, nag-increase ang performance ng bata. May tendency mag-increase ang performance ng bata. Pero pag yung gadget ay ginagamit for leisure, hindi siya nakakatulong sa performance ng bata. So paano po natin address Kailangan nating turuan ng mga bata na gumamit ng gadget sa kanilang pag-aaral. Last na lang po, yung hotline, meron na po yung anti-bullying hotline. Yes, yung hotline po natin ay pinopost namin for I think since last school year pa, weekly sa ating Facebook page. So ang hotline ay meron pong cellphone number dyan. Tingnan nyo lang po sa ating Facebook page, every week nating pinapa-repost yan. May cellphone number dyan, may landline, meron din tayong email at kahit yung ating Facebook page doon sa Messenger ay pwede rin po silang mag-access. Of course, let me just clarify. Siyempre po yung bullying, ang first line of reporting yan is really at the school level kasi. No? So, meron naman tayong guidelines regarding that, meaning pwede kang magsumbong sa teacher, sa advisor, o kahit sinong school official, tapos na-elevate yan sa kanilang child protection committees. But kaya din tayo naglagay ng hotline na kasi karamihan naman talaga ng ating mga learners, lalo na pagdating sa bullying, takot silang magsumbong kaagad kasi nandyan yung nambully sa kanila, or pagdating naman sa abuses in our schools, takot sila na baka kampihan ng school authorities and teachers. These are very natural, the reluctance is quite natural. So that's why we had a hotline para meron silang, kung takot silang magsumbong sa kanilang school or sa kanilang division office man lang, ay pwede silang dumiretso sa central office through our hotlines. At kami na po yung nagpa-facilitate. And we monitor these cases from the time it's reported to the time it's resolved. Kenneth Pasyente. Hi sir, good morning and Ma'am Gonong po. The Bureau of Learner Support Services is pushing to train parents to spot red flags of bullying among their kids. Ano pong update po dito sa programa ito? I was told by ASEC Galbat ng operations na meron na silang mga pinapilot na areas dito. I don't have the exact areas, but they are already starting to pilot. I'm not sure if they started with the parents already, but what I was told was they started with teachers, training teachers to spot red flags. Kasi ang mental health, actually number one, you have to be able to determine, diba, to identify learners that need intervention. At ang isang project ng DepEd ngayon is to actually come up with a more effective screening system. So alongside yung screening system, gusto din natin mag-train ng teachers and parents to spot red flags para sila yung magsabi sa atin na kailangan ng intervention ng kanilang mga anak. So as to the teachers, nag-start na yung ating pilot in certain areas lang. And then as to the parents, I will let you know kung nag-start na kasi wala pang na-report sa akin na nag-start na yung sa parents. So. Okay. Jean Mangaluz. Hi, Yusek. This goes to anyone, but the PISA results coincided with the establishment of the new Matatag curriculum, which decongests the subjects. So, timely po ba na magbabawas tayo ng subjects na marami palang lacking sa proficiencies natin? Well, maybe I can start and Yusek Gina can follow. Well, yung Matatag curriculum, yung pag-decongest natin ng mga learning area, mga ating competencies, is really the result of the review that happened dun sa K-10 curriculum. Kasi napansin talaga ng mga experts that napaka-congested or highly congested yung ating curriculum, making it really difficult for, number one, the teachers to teach everything, and two, for learners to actually master these subjects. So there was a need to really go back to the basics and focus on the fundamental subjects such as math, science, reading, which is exactly what's being tested pagdating sa PISA.
So yung matatag curriculum, although hindi naman yung PISA talaga yung sa kanya nag-trigger, there was really a need to review our curriculum. Of course, we are expecting that the matatag curriculum also helps improve our performance in international assessments, not just the PISA, and of course, the overall performance of our learners. But again, we have to remind the public that these changes, seeing the results of learning outcomes takes time. It's not as if we change the curriculum now and we're expecting better results by next year. So it will really take time. For example, phase implementation pa lang yung ating matatag curriculum. But for the details, perhaps if Yusek Gina would like to add anything. Yung tanong mo kung timely, yes, timely. Actually, kung tutuusin, dapat matagal na nating ginawa yung decongestion ng curriculum. Kasi hindi naman yun sa dami ng competencies, kundi kung ano yung mga competencies na mahalagang matutunan ng mga bata. So ngayon, kung nagra-rush ang teachers sa pagtuturo dahil sobrang dami ng competencies, hindi rin matuto yung mga bata. So yung mga skills na dapat na-develop sa kanila, hindi ma-develop. So pagdating sa mga assessments, hindi nila mapakita na kaya nila yung mga international at saka national assessments natin. Tulad ng sabi ni Yusek Mike, matagal pa. Kasi 12 years, di ba? So mag-implement tayo ng matatag curriculum beginning 2024. Phased implementation to. So mag-count tayo ng 12 years. Yan ang unang graduates natin ng matatag curriculum. So ang impact niyan, nasa 2037 or 2038 PISA. Follow-up lang po. So you don't expect na ma-impact yung PISA results natin ng matatag curriculum by 2025? Hindi. Kasi ang una nating i-implement, K147. Ang mga magpipisa ng mga estudyante natin sa 2025, karamihan dyan ay galing sa grades 9 and 10 who are using the current curriculum. Okay. Eden Santos. Doon po sa mga nabanggit na dahilan kanina ni Ms. Daphne, yung bullying, tapos yung gadgets, yung pong language at home, pwede po bang pakipaliwanag lang paano dagdag yun o naging dahilan sa mababang scores po ng ating mga estudyante? Oo. Ang sinasabi doon sa PISA, yung mga batang nagsasalita mostly ng English sa bahay ay mas mababa ang performance nila sa PISA. Okay? Pero ang resulta na to, we cannot really make, how do you call that, hard conclusions at this point. Kasi sabi ko nga, 2 PISA pa lang ang nasasalihan natin, 2018 at saka 2022. So noong 2018, walang difference ang performance ng mga bata na nag-i-English sa bahay at hindi nag-i-English sa bahay. Ngayong 2022, may difference ang performance nila. Yung mga laging nag-i-English sa bahay, mababa ang kanilang performance sa PISA. But let's not make abrupt conclusion at this point kasi ang data natin, 2018 at saka 2022 pa lang. We still need to interrogate the data, ha? Ayun, buti natuto po ng Tagalog yung anak ko kasi kaklase ni Peppa Pig yun no? Gaano po ba kahalaga na tayo ay pumasok dun sa criteria po ng PISA? Gaano po kahalaga na tayo ay pumasa o pumasok dun sa criteria ng PISA para yung kailangan natin tumaas yung scores. Ano po ba yung kahalagahan ng PISA? Oo. Ang pinapakita kasi, ang tinitest ng PISA, yung mga knowledge and skills ba na natututunan niya sa school, kaya niyang gamitin sa totoong buhay. Okay? Like he can use the knowledge and skills, students can use the knowledge and skills that they learn from school in real life situations. So kapag tumataas ang performance natin sa PISA, ibig sabihin mas handa ang mga estudyante natin para sa real life situations. Alvin Baltazar. Good morning. Yusek, just going back doon sa bullying, doon sa mga problemang hinawakan nyo tungkol sa bullying, ano ba yung sinasabi pangkaraniwan ng mga bully kung bakit sila nang bubully? I'm sorry, no, I do not actually
know if we could disclose that information. But siguro I'll talk to you na lang, sir, at a separate time as to the data that you need. Okay. Pia Gutierrez. Doon po sa meeting, did the President express disappointment doon sa mababang score natin sa PISA? And how soon does he want to see results from all our efforts po? Actually, hindi naman disappointment, kundi yung push na we need to keep working hard so that we improve our performance in PISA. Pero hindi nga lang PISA, kundi performance talaga ng mga estudyante natin as a whole. Kaya talagang si President, ang instruction niya, tutukan natin yung teacher support and teacher quality, yung bullying sa school, at saka yung nutrition. So it's more about what we can do moving forward so we can improve the performance of our students. Yung results po, how soon does he want to see results? May nabanggit po ba siya? Does he want it na next year, ganyan? Mag-reflect na sa proficiency level in ng terms student? of what needs to be done immediately, like kailangan mag-usap ang mga agencies, halimbawa sa nutrition, yung National Learning Recovery Program, yung teacher welfare, lahat yan kailangan na naming gawin ngayon. At doon po sa program natin against bullying, kasama din po ba doon yung cyberbullying or bullying that happens online? How do we address that po? Kasama po yun doon, no? That's why this is something that we are doing also with the DOH. Kasi nga po, no, sabi nga natin, this is really a mental health issue. So when we talk about bullying, you have to talk about mental health issues. Pagdating sa cyberbullying, we also want to see if we need to dito sa ating curriculum to put in yung responsible use of internet and all that. So that is something we are looking at. As an advocacy naman, marami tayong mga projects or advocacies na ginagawa at school level just to educate our learners pagdating sa use of the internet and of course yung cyberbullying. So it's really number one, creating awareness, and then number two, how do you respond once there's bullying? So doon sa awareness part, dyan pumapasok yung advocacy, dyan pumapasok yung pagpasok sa curriculum. Meron din kaming mga values education that we are pushing for right now. Hopefully, pati po yung cyber aspect ay masama natin doon. And then there's the response. Sa response side, doon pumapasok yung Learner Rights and Protection Office. Doon pumapasok yung to ensure that at the school level, talagang may reporting system. Kasi it's easy to say that we have child protection committees, but it's another thing to know if they're really functional at the school level. So that's what our operations team is doing right now, together with the curriculum team, pagdating naman sa ating curriculum side and doon sa advocacy side. As you know, doon sa Catch-Up Fridays na sinisimulan natin, it's reading, let's focus on reading, but it's not just reading. It will be reading, and then there will also be values, ed, and peace competencies, and as well as health. So doon papasok yung pwede nating mga, lessons na pwede nating maituro sa ating mga learners pagdating sa mental health at pagdating na rin sa bullying. Ivan Myrina? I just got information na ang average ng Pilipinas sa bullying is double the global average. Correct me if I'm wrong, pero umabot na ho tayo sa punto na ang problema sa bullying, ka-level na siya nung specialization ng teachers, ng paggamit ng technology. I mean, what led us to this? Ano ho kayang analysis natin? Bakit tayo umabot sa ganito in terms of bullying? Actually, pagdating sa bullying, when we talk about the PISA numbers, since we're talking about PISA right now, from 2018 to 2022, ang nakasulat sa report, bumaba yung number. But again, it's not accurate. Why? Kasi nagpandemya tayo eh. Galing tayo sa pandemya na wala sa school yung mga bata. So now that it's here, we're back in school, everyone's back to in-person classes, talagang nakikita natin na talamak din pa rin ang bullying. Bakit tayo dumating sa level na yon? Perhaps the analysis kanina yung napag-usapan was yun nga, yung nabanggit ko sa opening statement, was yung social media aspect. Kasi kung dati, yung bullying, pag alis mo ng eskwela, you're away from your bully. No? Pero ngayon, kahit na wala ka na sa eskwela, pwedeng mag-continue yung bullying through social media platforms. So that's why we are very concerned, not just
yung level ng concern natin pagdating sa ano yung mga kailangan ayusin natin para mapabuti yung performance, it's really, ang hirap sagutin kung ano yung number one priority mo. Kasi nga, you have to do things simultaneously. So, kasama dun sa nutrition is also mental health. And kaakibat ng mental health is the bullying aspect. So, all these things we really have to address all together. But, hindi naman po tayo magsisimula ngayon pa lang. No, we already started with that in 2022 pa lang. So, hopefully we can see improvements. But we will continue not only to improve our advocacy side on bullying, we will continue to improve our reporting side on bullying. Kasi katulad nga kanina, natanong po tayo kung meron ba tayong hotline. So that makes me feel that the department is not doing enough to really push itong hotline issue natin, reporting system natin. So that is something you can expect DepEd to improve on. Thank you. Could I just add to that? Addressing bullying can't just be DepEd's responsibility. So we're reviewing mechanisms to address bullying in schools. Pero we'll have to remember na kailangan ng parental support at nakita rin naman sa results sa PISA, di ba, kung gaano kahalaga yung parental support sa performance ng bata. So we need to engage our parents and the communities to reduce, if not to eliminate, bullying in schools. Okay. Kenneth Pasyente. Sir, may update po ba tayo sa K-12? Kumusta po, sir, yung pag-review natin sa grades 11 and 12 curriculum po meron? Tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating senior high school review, no? Ang target date po natin na para matapos yan is May 2024. Tama? May 2024. Oo. Ako na naman. Tama ba? Sandali lang. Sige, I will confirm with... Ang review. Ang review, pero hindi yung revised curriculum. Okay. So, ang review is May 2024. So, after the review, bibigay sa atin, ipapresenta sa atin kung ano yung mga napansin nila. And then we will start with the revision process. That's what happens. Okay. Thank you. I believe this concludes our press briefing. Thank you so much, Malacanang Press Corps, and thank you, Undersecretary Sconong and Undersecretary Poa. Magandang tanghali sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ayan, napakaganda ng usapan na yan, no? Dapat teachers enhancement. At syempre, mga bata rin dapat on nutrition, sabi nga, feeding program, and bullying, yung isa sa pinakamatinding pinag-uusapan dito ngayon sa DepEd. So with that, ako po ang inyong likod, Fenny Nicodemus, nagpapaalam po sa inyo. Maraming salamat!